Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi. So ito yung kagabi na sinasabi ko na pwede natin reakan, no? Yung may boses na umiiyak daw sa hospital. So ito 'yon. Ito 'yon. Ako nung unang narinig ko dito, nung unang narinig ko to or napanood ko to video na to. Partially medyo compelling naman, 'di ba? Hindi ko agad siya nasabing fake kasi pag pinairal mo yung emotion mo dito, medyo madadala ka, 'di ba? Pero tingnan natin mga men kung ano ba kasi swak siya doon sa criteria ko ng 'di ba lagi ko sinisita yung timing ng pag-video, yung framing sa video. Ito kasi swak sa ano ko to swak sa criteria ko to. Pero it doesn't mean na totoo ito. Kasi parang bini-video niya na yung pangyayari. Yung ano, kalagitnaan na. So meaning, nung time na narinig niya yung ano, yung di umano'y iyak, nagbukas na siya ng ano niya, ng video niya. Pasok sa akin yon. Nasa ano, hindi siya planted. Kung susuriin natin ay basid dyan sa pagbukas ng video. Pero tingnan pa natin ibang factor, no? Panoorin natin to mga kababayan ko. It's usually the same time of the day. It's every morning. Usap-usapan na ang video na ito online. Kasi yung ano yung ang technique na pwede mong i-apply diyan para malaman mong fake yan. Kung halimbawa, nag-start siya ng video na walang ano-ano'y, bigla nag-start yung iyak. Pero ito kasi nasa middle na nung pag-iiyak. Kaya siya nag-video Valid 'di ba? Habang nagsasalita ang lalaking ito, maririnig ang boses ng It's isang strange. babae na umiiyak. Please tell me I'm not the only one who can hear it. Sino nga ba ang umiiyak na babaeng ito? Ang video na ito kuha ni Michael sa isang ospital. Kwento niya, Wait. Parang familiar sa akin ito Wait lang may imbestigahan lang ako Pag siya din yung isang lalaki na yon, ayawan na. Wait lang KMJS. Kasi merong issue dati na may doppelganger na nahuli siya ng director na kasi director yung nagsuri nung nag-change ng angle yung camera, nakatutok na sa taas. Nareakan ko na to before. 'Di ba itong doppelganger? Wait lang, susuriin ko kung siya rin yun kasi kalbo din yun Baka mamaya Dali lang Siya rin ba ito? Rest day ko. Ano ka? Wala ko dyan sa office. Pinansin. Sabi ko, rest day ko. Ay, iba no? Iba. Iba. Iba ba siya? Iba no? ang video na ito kuha Iba ang boses nila pero magkamukha sila. Siya rin ba yun? ni Michael Anong name nito? Kung Michael din ang name nito, ayawan na Wait lang Na-content ko Si dito before. Michael Ay! Notorious na palang gumawa ito ng Michael din ang name Gabi raw napupuyat dahil merong kumakatok sa kanilang apartment. Ano ito? Ang tanong, sino o ano ito?
Welcome to customer service. My name is Michael. What can I help you with, ma'am? Dahil graveyard shift ang telebanker na si Michael, ang mga natatanggap niyang tawag o call, karaniwang mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Pero alas 3 ng gabi, nito lang October 2021, May actual video din siya, ano to, men. Well, si Michael nakatanggap daw ito, nagre-reenact lang ito. Ha? Hindi ito yung tunay na Michael. ng kakaibang tawag. Nung sundan ito ni Michael, ang parang boses nanggagaling sa kanilang banyo. So, ito yung actual video, no? At kanya itong inirecord. Pakinggan pong mabuti. Parang galing speaker eh. Galing speaker yung boses eh, no? Na-reactan ko na to before. 'Di ba? Kanya itong inirecord. Pakinggan pong mabuti. Galing speaker yung boses, ano eh, muffled eh. 'Di ba? Ang boses parang ginagaya pa siya. Boss? Ikaw na, boss? Ang hinala ni Michael, ang gumagaya sa kanya, Siya rin nga. ang di umano kanyang doppelganger. Speaker ito eh. Na-weirded out talaga ako. Kasi bossing ang tawagan namin ng partner ko eh. Matutulog naman siya. Yun yung tingin ko eh. Ito yung paniniwala na sa mundong ito, minsan Wait nakakatawa lang nga, dito muna tayo mag-stay. I-discuss ko kung paano na booking yan, yung video na tayo yan. ng mga tao na kamukhang kamukha natin. Kapag nakakita ka ng doppelganger, meron tong masamang pangitain. Doon sa video. Wait. Ang di mano doppelganger ni Michael, minsan na nga rin daw nagpakita sa kanyang mga kaopisina. Pag may kumakausap sa akin, huy, ganyan talaga ako. Tinawag niya daw po ako, kulang na lang sa pakinga ko kung hindi ko daw kapinansin. Sabi ko, rest day ko, ano ka? Wala ko dyan sa office. May nag-message din, huy, nakita kita, nag-drive ka ng white car. Anong white car? Wala akong white car. Pero ang hindi kinakaya ni Michael, nung ang kanya raw doppelganger, Ito na videohan niya. No? kanya na mismong nakaharap Binidyohan niya. at nakuhanan pa niya ng video. Ano po, Day? Di ba? Ito yung unang attempt niya. Bakit ka nagvi-video? Dito naman ko questionin ko. Bakit ka nagvi-video diyan? Di ba? Mismong Saktong-sakto habang nagvi-video siya, may kumatok. Unexpected dapat yung tinamo. nakaharap at nakuhanan pa niya Tama, ha? ng video. Di ba? yung isa, nung una, yung boses sa hospital na ginawa mo, medyo pasok pa sa ano ko yun eh. Pasok pa sa criteria ko yun. Pero itong pagbi-video na to, halatang ano to eh. Tapos ito pa, Ano po, Day? so yun yung actual Ilang video. gabi nang palaisipan niya, ang gabi-gabing kumakatok daw sa kanilang pintuan. Malakas talaga, parang katok talaga ng tao na. Ganun talaga yung sound. Pero kapag binubuksan niya, Medyo may halong takot na po kasi wala na po talagang nakikitang tao po sa labas eh. hanggang nito lang Lunes, alas 3 ng madaling araw. Ito Pinanood ha, po ako na parang- dito siya na I was booking. thinking it was just one of my cats and then I opened it. Come to my surprise, wala pong pusa doon. Bumalik po ako sa home office ko. Pero wala pang 2 minuto, It was 3 o'clock in the morning, so it's really impossible isa to sa mga bata na nagpa-prank. So that's when I figured na mag-record na lang ako ng video. at ito ang nakuhanan ng kanyang kamera. Mula
mula sa kanilang bintana. Kuhanan niya ang tila hugis tao na panay ang pagkatok. Aninag ko po na he was looking down. So ito yung analysis ng hindi naman ito yung main topic natin pero i-revisit natin yung analysis ng ni Derek. Si Derek ang nag-analyze ng video eh. Ito. Hindi po ako nabatawad. Ito yung analysis ng video. Pero kung ang batikang direktor na si Direk Mark Mayley ang tatanungin, Sa unang tingin, kinilabutan ako. Pero nung ulit-ulit kong pinapanood at pinapakinggan, may mga inconsistencies. Video na ito ay isang setup. Ginawa siya na may halong technique or editing effect. Tapos, nung nire-review ko yung lighting nung Kisame, selfie mode, biglang, bakit nakatutok sa Kisame yung camera uli? Hindi naman siya nag-iiba ng Oo, nung nag-switch yung camera, ganito mga kababayan ko. Para maintindihan nyo, balik tayo doon sa video. Si Derek ang nakabooking dyan eh. Balik tayo dito sa video ng doppelganger na to, no? Saan ba nag-start yun? Dito. Come to my surprise, wala pong pusa doon. Bumalik po ako sa home office ko. So ito yung video, no? Yan yung video. Nung nag-switch sa front view yung camera, ang sinasabi ni Derek, edited na yung video. Kasi kung ito yung medyo lalakihan kong konti para makita nyo. 'Di ba? Napapansin nyo, 'di ba? Ito yung video niya, nakaharap siya dun sa video. Then bigla magshi-shift ng angle yung camera. Ito 'yan, naglalakad siya, bigla magshi-shift ng angle. Biglang nakataas na yung angle ng camera. Ganito 'yan, Tingnan nyo ako. Dito siya na booking ni Derek. Pag nagvi-video ako, nakikita nyo, ganito ang hawak ko sa cellphone ko, mga kababayan ko. So, yung camera ng cellphone ko nandito, no? Ako yung nakikita. Pagka sinift ko na habang nagre-record ako ng video, at sinift ko yung, yung from front camera, isi-shift ko sa likod, dapat yung, yung direction ng camera sa likod, sa sahig na katutok. Tama? Dahil nakaharap sa akin yung Ang nangyari kasi dito sa video na to, habang nagvi-video siya, nung pinrest niya, biglang gumanon yung camera niya. Biglang split seconds gumanon. Ibig sabihin, ibang angle na yung yung idinugsong dito sa video na to. Tama ha? From nakataas, angle ng camera, nakatutok sa taas. Nung nagbago ng anggulo, boom, biglang nakatutok na sa taas. Biglang gumanyan, gumanon yung camera. Na kung tutuusin, kung nakatutok sa'yo yung camera, pag sinift mo yung video, sahig yung makukunan mo dapat. Nakukuha niya na yung kung saan nagkaroon ng cut to cut. Yung sa pag-shift ng angle. Ayan nakatutok sa kanya, Kisame yung nakikita eh. Then nung pag-shift ng camera, sa Kisame uli nakatutok. Parang bigla niyang ginanon yung na hindi naman pwede mangyari yon pagka pinalitan mo yung camera. Doon siya nahuli. Gets nyo na mga kababayan ko. O balik na tayo doon sa since itong si Sir Michael ay may record na pala itong gumawa ng wasak na ang credibility nito. Netong kahit papasok sa panlasa ko yung pagkuha niya ng video, yari siya dito. 'Di ba, men? Kaya nung nakita ko to, familiar na sa akin yung mukha nito eh, naki-MJS na pa tong now, nasa Rated Corina na siya. Diba? It's usually
the same time of the day. It's every morning. Usap-usap Medyo nagbago na yung ano niya eh, medyo nagbago na yung accent niya eh, yung slang niya. pa na ang video na ito online. Habang nagsasalita ang lalaking ito, maririnig ang boses ng isang babae na umiiyak. Please tell me I'm not the only one who can hear it. Sino nga ba ang umiiyak Siya din yun, di ba? Siya yan. Maliban na lang kung magkaiba silang tao. Pero parehas silang Michael eh. Parehas ang itsura nila eh. na babaeng ito? Iba lang ang accent. Ang video na ito kuha Oh, ni siya nga rin. Michael sa isang ospital. Kwento niya, 3 araw daw siya na-admit at tuwing umaga, mga alas 6, naririnig na niya ang iyak Pero mo, doppelganger na, nakaranas ka tapos umiiyak pa sa hospital. Saan ka pa? ng isang babae. Sa unang araw nga raw niya sa ospital, hindi niya lang daw pinansin ang iyak na naririnig. Buong pag-aakala niya, nanggagaling lang ang iyak sa ibang kwarto. The second day, it was the same sound coming from the same woman po. Doon na po natakot yung yung kasama ko. So siya pa talaga yung gumising sa akin. Uy, ayan na naman. Uy, gawa na tayo ng video. Umiiyak na naman. Narinig mo ba? Ipinakita ni Michael sa mga nurse ang nasabing video. Pero ayon sa kanila, hindi na raw bago ang pagpaparamdam ng babaeng ito. Interviewin yung nurse. Interviewin yung nurse. The third day, pag-discharge na kami noon, the same time, around 6 o'clock, yun pa rin, may naririnig na naman ako. Pero this time, it was closer. It sounded a lot closer na talaga. Kasi hindi siya nakaka-capture sa video, pero the sound sounded like it was echoey, parang nasa banyo. Ayun. Kaya nag-record na talaga ako para hoping na ma-capture. Sinubukan namin kuhanan ng statement ang nasabing ospital. Tama ha. Sabi ng ospital, greetings from, we commend your organization for featuring to the public socio-culture stories, current issues, and special events through responsible journalism. In the same light, Blank exercises its responsibility to the public by focusing itself on the delivery of safe and efficient healthcare. As such, please understand if we choose to prioritize our efforts towards this direction and would thus have to politely decline your request. Di ba? Dinecline nung hospital yung Pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nakilala rin namin si Isa na dating nurse sa nasabing ospital. Sa 4 na taon niyang pagtatrabaho dito. Wala Isa na eh. sa mga Wala nang credibility men eh. Nahuli ng... madalas nilang Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagka katulad nito no, nababack up pa naman ng nurse na pero na eh, tarnish na yung eh. Ito yung sinasabi kong a boy who cried wolf syndrome, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa mga fake ghost hunters. 'Di ba? Ang istorya kasi ng A Boy Who Cried Wolf, mga kababayan ko, ito yung bata na pumupunta sa gitna ng cornfield. Tapos sigaw ng sigaw doon na, inaatake ako ng wolf, inaatake ako ng wolf. Ngayon, yung taong bayan naman, tatakbo para tulungan siya. Pagdating niya doon sa gitna, biglang tatawa-tawa siya. Na, naloko ko kayo. Di ba? Gumaganon-ganon. Then kinabukasan, ganun na naman ang gagawin nung bata. Inaatake ako ng wolf! Inaatake ako ng wolf! Puntahan na naman yung mga tao. Naloko ko kayo. Niloko. Hanggang sa napuno na yung mga tao. Then, dumating yung time na totoo na inaatake na siya ng wolf. 'Di ba? Totoo na yung pag-atake sa kanya. Inaatake ako ng wolf! Inaatake ako ng wolf! Wala na nakinig sa kanya. Hindi na siya pinaniwalaan ng tao. Ito yung sinasabi ko. 'Di ba? Once na may ginawa ka na, malay mo, totoo nga naman yung iyak-iyak na yan, Dahil, I don't know, kung top rated K pa ang gumawa. 'Di ba?
Tapos may tarnish na yung reputation na yan. Naalala niyo yung yung pinuntahan namin yung simbahan na feature sa Rated K? Di ba? Medyo ganyan din ang story na parang misleading din. Ang mga mystery caller sa nurses station. Ito naman, caller naman ito. Hindi ito yung iyak. Pero pagdating nila sa room kung saan galing umano ang tawag, wala namang tao. Imposible yon. Imposible yon. 'Di ba? May record kayo nun kung anong room yung kung nasaan ang pasyente eh. 'Di ba? Sino mga na-confine? Ako na-confine na ako. May record kayo eh. Pupuntahan yun, wala namang tao doon sa room na yon. 'Di ba? May mga chart kayo nun eh. Bawat room yan, may chart yan. Imposible naman yun, napupuntahan nyo pa yon. Hindi, siguro, no? Siguro may nag-ring talaga na taga doon yon, doon sa room na yon. Kaya nila pinuntahan. Pero medyo sablay yung istorya na yun, ah. It has become a normal to you if you have stayed in the hospital na medyo matagal na. May mga pagkakataon din daw na habang busy siya sa trabaho, bigla na lang may humahawak sa kanya o tumatapik kahit pa wala naman siyang kasama sa duty. At nang mabalitaan nga ni Isa ang tungkol sa nai-record na misteryosong panaghoy o iyak ng isang babae, isa raw siya sa mga makakapagpatunay na totoo nga ito. Hindi siya elemental, ghost siya, a weeping ghost or yung nalulungkot na babae. Dahil siya mismo, narinig niya rin noon ang iyak ng babaeng ito. Yung pangalang sa kwento na may tumawag doon sa nagtaka kayo at nawala palang tao doon. Ba't kayo magtataka, may record nga kayo ng mga pasyente? Okay lang sana kung ang kwento nyo, hindi talaga mawala sa isip ko eh. Kasi nurse din ako, mga kababayan ko eh. 'Di ba? Okay lang sana kung kung nalaman nyo, kinilabutan kayo, nandito kami sa room 101. Alam nyo namang walang pasyente doon sa 101. That time, kinilabutan na kayo. Pero yung pinuntahan nyo, tapos nalaman nyo na wala palang tao doon, kagaguhan yun. Dapat alam nyo talagang walang tao doon sa room na yun. Ano ba? Para malaman ang totoo, Nako, si Sir Tony Segovia. nasuri namin sa isang paranormal expert ang video. It so happen na yung lalaking nag-upload niyan ay isang clairaudient naman ang tawag namin. Ay, nako! Ay isang clairvoyant na Wait, kung clairaudient yung bakit na-capture sa cellphone? Di ba dapat siya lang ang nakakarinig nun? Medyo may pagka-pekinis din to si Tony Segovia eh. yan. Di naman, Na-establish naman natin, di ba? Gumawa ng fake video yung tao na yun nung una. specifically na siya talaga ang intensyon na iparinig yung iyak na yun ng babae para sa kanya. Kung hindi, ang basa ko pa rin kasi doon sa klase ng iyak ng babae, siya ay humihingi ng saklolo. Parang saklolohan mo ako, nandito ako sa loob, sinong tutulong sa akin? Ayon kay Tony, isang half Chinese, half Cebuana, ang babaeng umiiyak sa video. Nagsisisi raw ito dahil ipinalaglag niya ang kanyang ipinagbubuntis na bata. Kinamatay niya yung paglaglag. Kasi maaring natetano o nagkaroon ng na yung loob ng katawan niya. Tapos later Na alam niya talaga, no? nagpunta siya sa ospital. Sa ospital, too late the hero siya. Maaring na siya doon, mga 1, 2, 3 araw namatay siya. Pero hindi siya doon nagpalaglag. Akala ko sasabihin mo, nagpalaglag sa ospital eh. Ano kasi Master Gala? Ipinakita rin namin sa isang expert ang nasabing video. Bagamat parang totoo daw na may umiiyak sa background. Questionable naman daw ang pagiging on cue nito sa video matapos magsalita ni Michael. It's really strange. Ang isang elemento kapag nagpakita o nagparamdam sa iyo, ikaw lang yung makakaintindi. Dahil ikaw lang yung may third eye. Ikaw lang yung may kwan. Kahit i-record mo yan,
hindi mo paparinig ng ganun kaklaro. Ito Hindi, ibig ko sabihin, I beg to disagree. Kasi to be fair naman, ang tinatawag mong multo elemento ay nasa form of energy yan. Pwede sila mag-manifest sa gadget. Nadedetect nga ng EMF yan eh. Yung on-cue, may point naman siya doon sa on-cue. Kaya lang, pwede kasing ang nangyari, ito yung pagiging on-cue niya, pwede kasing ang nangyari, kaya pasok nga sa criteria ko to eh. Pwede kasi ang nangyari, during umiiyak yun, binuksan niya na yung niya, yung video niya. Then it so happen, pwede kasi nagkataon na saka umiyak. Pero naniniwala pa rin akong fake ito. May point din naman ito si Pero dun sa may third eye ka, tapos nadidetect ng video, pwede mangyari yon dahil energy ang ang multo eh. on cue eh. Di ba? Napaka-on cue nung kanya. Kung yan ay totoo na isang elemento at na may umiiyak, hindi yun yung on cue. Hindi on cue na, naririnig mo ba yung naririnig ko? Di ba? Parang gano'n, tapos bigla na lang something na may umiiyak. Tapos gano'n kaklaro yung umiiyak. Kahit walang tao doon sa kwarto, dahil meron ka naman pwede mo naman ikuha sa phone yan. May mga poses yan. Okay, pwede yun. Parang yun din yung theory ko din. Check tayo ngayon. Para mas lalong masiyasat ang video, ipinacheck na rin namin ito sa isang audio expert. At Tingnan sa natin. pagsusuri, ang iyak ng babae na maririnig sa video mukhang galing sa labas o di kaya naman ay sa kabilang kwarto. Ang composition ng sound is Ito ang sinasabi lang ni Kuya, hindi naman sinasabing totoong multo yon. Ang sinasabi, live yung tunog. Pwedeng sa loob ng kwarto, pwedeng sa labas. Pero it doesn't mean nakaluluwa na agad yun. nandito siya at may naririnig tayo sa background na maliwanag na umiiyak. Pero ang setting is malayo. So it's not within the room. It's really strange. Please tell me I'm not the only one who can hear it. Kasi ganun yung epekto eh. Ganun yung depth ng sound na nai-emit nung umiiyak. Di ba? Yung sound source. Pero kinda medyo may point yung kanina, yung on cue. Di ba? Pero pwede kasi nagkataon yun eh. Sigurado ako na nasa labas ng kwartong yun. Wala siya sa paligid o wala siya sa loob ng kwartong sinasabi. Kung paniniwalaan ng mga paranormal expert, totoo nga na may mga multo, mga ligaw na kaluluwa na paikot-ikot sa ibabaw ng lupa. Posible rin daw na maraming kaluluwa na naiiwan pa rin sa mga ospital matapos nilang mamatay. Pero sa videong ito, hindi natin masasabi kung totoong multo nga ng isang babae ang naririnig na umiiyak dito. Dapat ay alalayan na lamang ng dasal ang hindi matahimik na mga kaluluwang ligaw. Ang major red flag sa akin to yung na KMJS na si Kuya eh. Pero paki-confirm kung siya yun, Parehas na Michael eh. Michael ba yung name? Parehas din kalbo. Parehas din na may, di ba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye.